magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ayan, so kung nakikita nyo po ngayon na medyo hindi po tayo sa gabi ginaganap yung ating pag-uusap na to or ang debate po na ito. Ayan, so ito po yung oras na kanilang napagkasunduan. Okay, so ayan, meron na po tayong mga viewers. So pa-share po nung ating live mga kapatid. As you can see po ay magkakaroon po tayo syempre ng isa na namang makabuluhan na pag-uusap sa pagitan po ng ating kapatid na si Brother Denmar Santiago ng SDA at ang ating kapatid na si Brother RD ng Orthodox Christian Reform. So yan. So pa-share po nung ating live. Ayan, may mga nanonood na talaga. Okay, so siguro bago po natin simulan yung debate na ito ay nais ko muna magpakilala yung ating dalawang kapatid at ano yung inaasahan at syempre yung titindigan nila sa debate na ito. So siguro 1 minute, Brother Denmar. Okay, isang pagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa buhay na kanyang pinagkaloob na yung umagang ito. Mga kapatid, ang inyong pong abang lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist at member ng ABIM and AA Media. Magtatayo po sa paksa ng patutunayan natin na si Adan at Eva ay nangingilin pa rin o nangingilin ng araw ng Sabat. No? So bago ko po bitawan yung introduction, gusto ko munang bumati, binabati natin ng isang maligayang kaarawan yung ating master apologist, si Brother Fernando B. Camacho Jr. God bless sa ating lahat mga kapatid at pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig at panonood sa debate. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Denmar, at shout out Captain, ayan, Cap, Fernando Camacho, happy birthday po sa iyo. At syempre dako po tayo sa ating negative side na si Brother RD ng Orthodox Christian Reform. Pakilala ka kapatid at ano yung inaasahan at titindigan mo sa debate na to. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat, lalo na po sa mga manonood, Brother Denmar, Sister Nad. Good day to all the glory belongs to God, mga kapatid. Bilang negative side, may God bless and guide us all. Actually, this
day is very special day. Alam po sa mga lahat ng mga youth na mapupuntahan ko. At then, to all the Orthodox descriptions, the Armenianism descriptions, and all the Sabellianisms, good day to all. And also, happy birthday po, Brother Fernando Camacho. Actually, isang magaling din itong debater na pinaghangaan din ng mga Seventh-day Adventist. And also nga po pala sa mga kapatiran ko, I think hindi sila makapanood ngayon because this schedule is unexpected. Hindi naman masyadong itong officially na pinagkasunduan, but I still pinagbigyan ko po si Brother Denmar for this day. Good day to all. At yun lang po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat tayo, kapatid na RD. At ngayon ay ang topic po nga pala na kanilang pag-uusapan ay patutunayan po ng ating affirmative na si Brother Denmar na si Ebat Adan ay nangilin ng Sabat. Tama ba, Brother Denmar? Tama, no? Wala yung aking ano. At syempre, i-dedicate naman po ito ng ating kapatid na si Brother RD. Okay, so simulan na po natin at syempre, babasahin po natin yung ating magiging guide or magiging panuntunan dito sa debate na ito. Okay, so makinig po debaters. Okay, so debate rules number 1. Ang lahat po ng sagot ay kailangan sagutin po ng 20 seconds maximum at kung titigil po ang sumasagot ng at least 3 seconds ay magde-next question na po yung moderator. Number 2, kung categorical po ang question, kailangan sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag ng hindi po lalampas ng 20 seconds. At syempre, magsasabi na po ang moderator ng next question po. Okay, number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na po yung pinakasagot. Let's say for example po, merong itinanong yung katunggali at hindi niya to sasagutin, kailangan magbigay siya ng dahilan kung bakit hindi niya to sasagutin ng 10 segundo. Okay po? Number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon sa tanong. Number 5, sa first stand, doon lamang dapat itanong sa mga inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo. At sa rebuttal, doon na lang po pwedeng itanong ang lahat. Number 6, ang debaters po na makatatanggap ng 2 warning mula pa sa moderator ay may kaukulang disiplina at babawasan po ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong at idaragdag naman ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay, number 7. Bawat senaryo po ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag. 1 objection lamang po at kung maaari ay hindi po susundan nito ng sunod-sunod na objection. At during final conclusion, wala po tayong objection. Okay, number 8. Hindi po pinapahintulutan sa pag-uusap na ito o sa debating ito ang mga physical na atake at katulad po ng mga pagmumura na nakasanayan. So, ibig sabihin, yung mga unnecessary words po na hindi kailangan dito sa pag-uusap na to ay hindi po dapat natin banggitin. Okay po, yung mga medyo nakaka-degrade na mga salita, hindi po ina-allow dito at hindi rin po yan kinakailangan at hindi makakatulong para sa pagpapaliwanag ng pinananampalatayanan. Okay, number 9, no challenge question po tayo. Mga tanong na paano kung mabasa ko ay hindi po pinapayagan at kailangan patuloy at matapos ang debate. Okay, number 10, ito lamang po yung iiral na patakaran bilang pagsasaayos po ng debate ito. At ang kanila pong at ang napagkasunduan po na oras ay sa debate na to ay yung as usual natin ginagamit 10-7 at sa final conclusion ay 5 minutes. Okay, so agree po ba dito yung debaters? Yes, I agree, Miss Moderator. Yes, I agree po, I agree. Okay, so let's get it on. Okay, so magandang umaga sa iyo, Brother Jeff. Ayan, naka-join yung ating kapatid. At pa-share po ng ating live, mga kapatid. Okay, so kung ready na si Brother Denmar, 10 minutes para sa iyong first stand. Okay, Brother Denmar, okay na?
Okay na, okay na. Okay, so 10 minutes, time is start now. Okay, magandang umaga sa ating lahat mga kapatid at happy midweek sa lahat ng mga Seventh-day Adventists. Pinapasalamatan natin ang ating Panginoon sa panibagong buhay na kanyang ipinakaloob sa atin ngayong umagang ito mga kapatid. No? So, dadako muli tayo sa ating gagawing pag-aaral at pagsisiyasat ng mga banal na salita ng ating Panginoon upang itindig ang ating paniniwala tungkol sa Sabat mga kapatid. Una-una, gusto nating ilatag mga kapatid kung ano ang pundasyon ng pamahalaan ng Diyos. Ayon po sa Biblia, sa awit 89, sa versikulo 14, ganito po ang ating magbabasa. No? Katwiran at kahatulan ay patibayan ng inyong luklukan. O kagandahang loob at katotohanan ay ay nagpapaganda, no? Nagpapaganda ng iyong tono, no? So ito mga kapatid, maliwanag na binabanggit dito sa talatang ito na ang patibayan ng patibayan o pundasyon ng gobyerno ng Diyos ay ang kahatulan or yung tinatawag natin kautusan. Ano? So paano ngayon inilalarawan ni Apostol Pablo ang kautusan? Ayon kay Apostol Pablo sa dito po sa mga talata ng ito po, no? Sahin natin. Roma 7:12. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti, no? Ayan. So ang kautusan ay gaya ng ating Panginoon, no? Yung kanyang karakter sumasalamin doon na ang kanyang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Ngayon, mga kapatid, unang poste, dahil ang ating kapatid ay tumututol sa pangingili ng Sabat na isa sa mga kautusan ng ating Panginoon, dapat niya tutulan na yung binabanggit ni Apostol Pablo na ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti ay inaalis ng Panginoon. So, kailangan magkaroon siya ng dahilan. Magbibigay siya sa atin ng dahilan upang masabi niya na wala na talaga yung pangingili ng Sabat. So, aalisin niya. No, kailangan balik na rin niya or kailangan niyang wasakin itong unang poste natin na itinayo dito sa Roma 7:12 na karakter ng Diyos at pundasyon ng kanyang gobyerno ang kautusan, kabilang na ang Sabat, mga kapatid. So, ngayon, mga kapatid, no, ito po, nais ko pong idiin sa inyo. Ang kautusan ba ng Diyos, mga kapatid, ay alam na ni Adan at Eva. Noong naglalang ang Diyos ng tao, ang ginawa niya, mga kapatid, ayon sa mga talata ng Biblia, dito po sa Deuteronomio 4:12, no? Ito po sabi, ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy na inyong narinig ang kanyang tinig, ngunit wala kayong nakita. Ang inyong narinig ay isang tinig at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanya itong isinulat sa 2 tapyas na bato. Okay, so ito mga kapatid, ipinasulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa 2 tapyas na bato. Noong nilikha niya ang tao, inilagay niya na ito sa mga puso at isipan ng tao. So ito yung ating ikalawang poste. Kailangan tutulan ni Brother Ardi na inilagay ng Diyos o isinulat din ng Diyos ang kautusan sa puso at isipan ng tao na nilalang ng ating Panginoon. No, kasi hindi ito gaganapin ng tao kung hindi niya ito inilagay sa kanyang puso at isipan. Sabi nga mga kapatid,
sa Ecclesiastes 12:13, tungkulin ng tao, pinakatungkulin ng tao ang sumunod sa kautusan. No? Ngayon, ang kautusan ba ng Diyos, kabilang na yung Sabat, no? Hindi lang naman yung Sabat ang sinusunod ni Adan. No? Aware na ba si Adan dito? Okay. So, tanda natin, binasa natin Deuteronomy 4:12, ang sabi doon ay may tipan. Ano yung tipan? 10 utos. Ngayon, ito po mga kapatid. Sabi po dito sa Oseas, masahin po natin ha, Oseas 6:7, ganito sabi, ngunit sila gaya ni Adan, na sumalangsang sa tipan, doon nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. No? Ito mga kapatid, bagaman sinunod ni Adan ang pangingili ng Sabat, yung mga sumunod ng mga henerasyon ng mga Hudyo, no, na sumusunod sa ating Panginoon, ay sumuway, no? Sumuway sa panuto o instruction ng ating Panginoon, no? Bagaman sumunod, mayroon naman silang nilabag, no? Kaya ang sabi dito, sila ay nagsisalangsang, nagsisalangsang sa tipan. No, kung mababasa natin, mga kapatid, yung Exodus chapter 31 verse 16, sabi diyan, no, ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman na sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa at ang 7 araw ay nagpahinga siya, no? Ayan, at sabi dito, no, itong tipan na ito, kaya ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat at kanilang iingatan ng Sabat kung sabi dito, hanggang sa kanilang mga salinlahi bilang isang pinakapalaging tipan. No? Ito palang tipan na ito na sinalangsang ng mga Hudyo na sinunod ni Adan base sa Oseas 6:7, ito ay pinakawalang hanggang tipan. Ito ho yung ating ikatlong poste. No, kapag hindi ho nag-iba ito ni Brother RD, yung ating katlong poste na ang tipan ng Diyos ay pinakapalagi at magpakailanmang tipan, bilang ang 10 utos at ang Sabat, hindi niya po mawawasak ang ating paninindigan ngayong umaga nito, mga kapatid. No? Ngayon, sabi po dito sa Roma 3:20, dito po ang sabi, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, ay walang lamang aariing ganap. No, sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ang pagkakakilala ng kasalanan. Ngayon, for example, katulad ni Cain na anak ni Adan, nakapatay siya. Paano humatol ang Diyos na ang taong ito ay may masamang ginawa o nakapatay kung wala siyang 10 utos at that time? Meron po. No? Yun po ay obviously na meron po. No? Kaya sa pamamagitan ng isang tao, no, ang marami nga ay naging makasalanan. Roma 5:19. So ibig sabihin, hindi magiging makasalanan ng isang tao kung walang kautusan. Samantala, si Adan ay naging makasalanan sapagkat may kautusan. Yun ho ang maliwanag kasi ang kautusan ay kakakilala ng kasalanan. Kaya ho, hindi natin malalaman kung si Adan at Eva ay nagkasala kung walang kautusan. Sa madaling salita, may kautusan na po o may 10 utos na po, no, bago palalangin si Adan at Eva kasama ditong Sabat na ipinangili nila sa Genesis 2:2 hanggang 3. No? Ayan. Ngayon, baka sabihin ni Brother RD, sa Genesis 2, hindi naman kasama ang tao. Kasama po ang tao. Nasa po natin mababasa. Mababasa po natin ito po sa Marcos, no? Kapitulo 2, versikulo 27. So, ganito po ang ating mababasa, no? Marcos 2:27. Okay. Lahat? Saan ba yung pinupito dito?
Sabi dito, Marcos 2:27, no? Sabi dito, at sinabi ni Jesus. Okay, time is up. Time's up. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Denmar, para sa yung unang tindigan. Okay, so ayan, shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section. So may mga SDA na po doon. Okay, so Brother RD, ready ka na ba para sa yung 7 minutes na cross-exam sa ating affirmative? Okay, ready na? Ready na. So naka-ready na rin yung aking 20 seconds. So paalala po na patapusin ng tanong at patatapusin din yung pagsagot ng 20 seconds. Okay po? Okay. So Brother RD, naka-mute ka. Okay lang. Magsasalita lang ako pag yan mo na pag magsasalita na ako. Okay, sige. Okay, so ready? Okay, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, magandang umaga sa iyo, Brother Denmar. Ay, wait lang. Yes, stance. Okay na po ba? Okay na? Okay, wala pang time. May technical problem. Wait na. May technical. Happy birthday ulit kay Brother Fernando Camacho Jr. ha? Okay, mamaya punta tayo dun sa Cavite kung may pahanda ka. Okay, pasensya na po, may tumatawag. Okay. Niresume ko na lang yung niresume. Okay, inano ko na lang yung oras sa 7 minutes. Okay, so pasensya na po. Okay, so Brother RD, teka yung aking 20 seconds. Okay, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, magandang umaga, Brother Denmar. Magandang umaga. Okay, ginamit mo kasi kanina yung unang tipan na tumutukoy sa 10 utos. Okay, dito sa inyong lagda, ewan ko kung sinong pastor ang sumulat dito from Seventh-day Adventist South Philippines Union Church. Sabi dito, in page 51 hanggang 53, ang nakasulat dito, bro, ginamit mo din kanina yung Exodus 31:15 at saka yung 16. Yung nakalagay dito, bro, sinabi dito, ito Bisaya lang ha, ito ay tumutukoy o yung nangilin dito sa araw ng Sabat is yung Israel. Verbatim na nakalagay. Sang-ayunan mo po ba ito o hindi? Sagot? Yes. Next question. Okay, next question. Dahil ito ay tumutukoy sa Sabat na nangilin pala yung Israel o yung mga Hudyo, may Hudyo ba naman doon sa panahon ni Eva at Adan? Meron o wala? Sagot? Wala. Next question. Okay, next question. Ayon sa yung presentation, bro, na si Eva at Adan nangilin ng araw ng Sabat sapagkat si Eva, ito'y premisa, sabi mo kasi kanina na si Eva at Adan nangilin ng Sabat o sila ay sumunod sa kautusan, kaya sila nagkakasala dahil hindi sila sumunod sa kautusan. Ito ba naman sa Genesis Kapitulo 3, 16 hanggang 17, alin po ba sila, ano po bang kautusan sila nagkakasala? Doon po ba sa knowledge of 3 o sa Sabat? Yung verbatim po nakalagay ha? Yung verbatim. Nagkasala sila doon sa pagkain ng pinagbabawal na punong kahoy. Kasi hindi sila pwedeng lumabag sa Sabat. Kaya nga sila ay sumunod sa Sabat, no? Hindi naman natin pinag-uusapan yung knowledge of 3 and good and evil dito. Yung pinag-uusapan ay Sabat. Hindi nilabag ni Adan at Eva yung Sabat. Okay? Okay, next question. Next question po tayo. So next question, may kautusan ba naman doon kay Eva at Adan na mangilin ng araw ng Sabat verbatim? Meron o wala? Meron. Sabi dito sa Marcos 2:27, kung natapos lang sa anak ko, ginawa ang Sabat para sa tao. Sa madaling salita, no, kapag nilagay natin sa Adan at Eva dito, ginawa ang Sabat para kay Adan at Eva. Next question. Sunod na tanong. Okay, sunod na tanong, meron ba namang unang Adan na nakasulat doon sa Marcos 2:27? Meron o wala? Meron!
Meron. Ang salitang anthropos ay tumutukoy sa humankind. Yan ay tao. Si Adan, tao. Maliban na gawin mong hayop, makakatutol ka. Next question. Next question. Okay. Next question ko dito, bro. Sabi mo kasi, si Eva at Adan ay nangili na ng araw ng Sabat dahil sa Marcos 2:27. Tama? Yes, tama. Yes. Tama. Okay, yun bang salita? Okay. Pag sinabi kasi, bro, na anthropos, tinutukoy yung humankind. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, doon ba naman si Kristo tinawag din na anak ng anthropos? Ibig bang sabihin, anak din siya ng buong humankind? Sagot. Mali ang konteksto mo, no? Sapagkat yung Son of Man, title yun. Hindi katulad ng Sabat, iyan po ay verb, no? Pangingilin ng Sabat. Magkaiba po ang action word at yung tinatawag nating title or noun. Kaya mag-aral ka po ng drama. Next question po. Okay, next question. Sabi mo, verb, aware ka ba in Masoretic text na ginamit ng Sabat, mayroong noun na Sabat? Yes or no? Aware ka nun o hindi? Okay, ang sagot ko, magti-10 seconds ako, Miss Moderator. Okay, time post tayo. Okay, so wala po nilatag na Masoretic text. Doon ka sa aking nilatag, no, na talata sa English. Huwag ka muna tumakbo sa Greek, mamaya na tayo sa Greek. Okay, so next question tayo, Bro RD. Okay, next question. So, ibig sabihin, dahil pinatunayan mo na si Eva at Adan, nangilin din ng araw ng Sabat, ginamit mo naman, based sa inyong libro dito sa, sa Bisaya, sa Katapusang Paglaom, at saka, or sa Hope, yung nakalagay dito, parehas na ginamit mo sa Genesis, Kapitulo 2, 1 hanggang 3, ito sinabi din sa inyong libro, page 80 hanggang 81, meron ba namang verbatim doon sa Genesis 2, 1 hanggang 3, na si Eva at Adan ay namahinga sa araw ng Sabat o nangili ng araw ng Sabat? Meron o wala? Verbatim mo? Meron. Next question. Sa Genesis 1, 2, 1 hanggang 3, may mababasa ba doon letra por letra? Meron o wala? Meron. Next question. Okay. Sabi mo meron. Diyan ba sa buong Genesis chapter 2, bro? Kasi sinabi mo yun kanina eh. Meron ba namang, meron ba anong talata o anong verse doon sa buong chapter na mayroong Adan? Anong talata? Kung sinasabi mo na meron, anong verse doon sa chapter 2 sa Genesis na mayroong Adan na nakasulat? Kung tama yung sinabi mo na meron. Binanggit mo na Genesis chapter 2 verses 1 to 3. No, ito Bro RD, no? We have a contextualization na tinatawag natin sa theology ng behind the lines, no? For example, ang Diyos ay nag-utos na mangilin ng Sabat sa Genesis 2. No, alam nga naman yung tao niyang ginawa. Next question. Hindi labag sa tao. Next question tayo. Okay, next question tayo, bro. Etong Biblia na ginamit ko na mayroong logo ng Seventh-day Adventist. Wala po. Okay. Yung King James na please. Okay. Sige, tanong. Okay. Nakita ko dito, bro, na wala ng sa Adam na nakalagay dito sa Genesis chapter 2. Buong verse, buong chapter, walang Adam po nababasa. Ang tatanong ko, bro, itutuloy mo pa ba yan? Yes or no? Yes. No, magkakaroon ka kasi ng theology, bro. We have word for word. Meron tayong between the lines and behind the lines. Gano'n natin contextualize. Okay, so time is up. Okay, so yan. Maraming salamat po sa iyo, kapatid na RD, para sa yung cross-exam sa ating negative side. Ayan, shoutout po tayo dyan sa atin sa live. Okay, so dako na po tayo ngayon para sa ating unang tindigan po ng ating ng ating negative side na si Brother RD po ng
Orthodox Christian Reform. Okay, so brother, Request yes. lang, Mr. Moderator, magpakita Yes. sa sabi. Kasi baka Oo. sabihin ng nanonood, multo yung kausap ko. Okay, Pakita siguro sa sabi. pwede kang kahit sa yung presentation, Brother RD. Okay? Mahina yung signal dito, sis, kaya ano lang, cellphone ang gamit ko. Di ba? Open mo lang, tapos sandali ka. Para makita ka lang nila, Para makita then ka pwede lang. mo pwede mo close cam. Mag-close cam ka. Okay? Ayan. Okay. So, ang bilis Okay. So, 10 minuto para sa iyong unang tindigan, kapatid na RD. Okay, kung ready ka na, time start now. 10 minutes. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po tayo sa ganitong diskusyon sa lahat po ng manonood. Actually, binasa ko lahat ng mga sinasabi ni Brother Denmar. Wala namang pinagkaiba sa kanilang libro. But, based on presentation of affirmative, wala siyang sapat na batayan patungkol sa pangilan ni Eva at Adan sa araw ng Sabat. Una, sa Hardin ng Eden. Only God doing rest on the seventh day after His works, which is day by day on creation, in the 6 days. Afterwards, in the seventh day, God resting and keep holy in that day. So, sa lahat po na binasa po ni Brother Denmar, marami po sana kong itanong sa kanya patungkol sa Roma 3, patungkol doon sa mga kautusan ni Pablo. Actually, hindi naman yun na tumutukoy doon sa kay Eva at Adan. Tumutukoy yun sa sa panahon ng Kristiyano, o yung kautusan na sinasabi doon ni Pablo doon, yun ay tumutukoy doon sa Roma, hindi naman po din sa mga Hudyo, at mas lalong hindi po kasama doon sa Eva at Adan. Pangalawa, in verbatim, the creation, only one law lang po pinag-utos ni Eva at Adan. Actually, may law talaga eh. Hindi po yun araw ng Sabat o pangingilin po na araw ng Sabat. Yung kautosan yan, basahin natin sa araw ng Sabat sa Genesis chapter 2, 16 hanggang 17. And the Lord command the man. Ito, ano yung command na sinasabi? Saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Ayan, wala po tayong Sabat na mababasa doon. Itong presentation ko na lang kasi doon sa ewan ko, sa lahat po ng manonood, alam po nila kung si Denmar po ba ay truthful po sa kanyang mga sinasabi, na kung totoo po talaga yung sinasabi niya na mayroong verbatim, kasi yung tanong ko sa kanya verbatim dapat sana truthful siya na sumagot. Totoo ba yung sinasabi ko? Truthful ba sa buong Genesis chapter 2? Meron ba namang Adan doon na tinanong ni Brother Ardi sa kanya? O sa akin, tinanong ba sa akin, Brother Ardi ba, nagtanong ba yung tanong niya sa akin na verbatim, meron bang Adam doon? Wala naman talaga Ibig sabihin, ang Diyos lang po ang nagpahinga. Pero hindi yung Sabat gagamit ka ng mga Biblia na mga biases na mayroong Sabat, hindi Sabat. Yung rest na sinasabi doon, hindi yung Sabat. Bonowa yun. Kasi sabi niya, verb, action word yung Sabat. Actually, may Sabat na noun, meron din Sabat na verb. Patutunayan ko sa'yo kasi kung aware ka naman, Brother Denmar, sabi mo, mag-aral ng theology. May theology. Kung nag-aral ka talaga ng theology, dapat alam mo iba't ibang paraan ng Sabat. Mayroong Sabat na yung B, dalawa, yung iba naman, isa. Dapat alam mo kung anong noun, alin doon yung noun, alin doon yung verb. Okay, proceed. Ang sabi dito, anong kautusan nito? Hindi Sabat but of the tree of the knowledge of the good, evil, and thou shalt not eat of it. For this day, in thou mayest, therefore, thou shalt not surely die. Ayan. Sabat po ba? Hindi. Which is ginamit lang po ni Mrs. White, ang kanyang isinulat na yung si Eva at Adan ay nangili ng araw ng Sabat para mapalabas nila na ang Sabat ay para sa lahat ng uri ng tao. Kasama na yung Pilipino at ano paman. Ito po ay ginamit sa kanyang Book of Prophecy. Ito, which is the knowledge of tree daw, na yaon sa kanilang Sabat, sa kanilang Sabbath school, ito, sa kanilang Three Angels book. Okay, sa Three Angels book, ito, sa Sabbath school, May 6, 1852, page 8, ang nakasulat, in the midst of the decalogue of the tree is involved the Sabbath. Yung sanabi pa na doon sa
puno ng kaalaman, kasali daw yung Sabat doon. Abay, nako, mahirap na. Gagawa tayo ng sarili nating interpretasyon. Gagawa tayo ng sarili nating ng hindi naman nakasulat sa Biblia. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, kasi yung salitang Sabat kasi, aminado naman sila dito sa kanilang lagda na yun ay kasali sa moral law, yung doon. Pag sinasabi po natin yung knowledge of three, wala pang moral na sinasabi doon. Afterwards na po yung moral. Ayan. So, ang sabi po dito, pangilin ni Ebat araw. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 2, 1 hanggang 3. Afterwards po, yung Diyos, gumagawa po siya ng creation, pero hindi creation ng Sabat, Walang creation ng Sabat doon. Ang ginawa niya po doon is yung day by day, which is any kind of reckoning doon sa mga araw na ginawa niya. Halimbawa, sa unang araw, ano yung mga ginagawa niya. But the seventh day, ang Diyos po na mahinga, pero hindi ibig sabihin Sabat yun. Okay. Sa araw ng Sabat, which is wrong yung sinasabi po ni Brother, hindi matibay na argumento upang may palusot niya na sa Sabat kasali si Ebat Adan. Dahil isa pa, guni-guni lang at saka sariling interpretasyon lang ni Mrs. White na pininiwalaan din ni Brother Denmar. So, sabi pa dito, based analogy, ang tinutukoy doon sa kautusan, Brother Denmar, which is conditional yan eh. Ngayon, kung pinapilitan mo na si Ebat Adan, maliban sa hindi, sa pagkain ng puno ng kaalaman, ay kasali doon ang law ng araw ng Sabat. Wala pong sapat na batayan, which is sarili lang pong interpretasyon po ni Mrs. White upang maipalusot nila na lahat pala ng mga tao kasali doon sa araw ng Sabat. Even the heading of Genesis 1 hanggang 3, meron pong sa buong chapter ng 1 at saka yung 3, kasali pa doon yung buong creation. Unang-una, down sa Garden ng Eden, and doon po sa buong chapter 2, binasa ko lang, sabi kasi nila, pananampalatayan ko na lang kung mababasa ko. Wala naman po akong nabasa doon sa Genesis chapter 2 na mayroong unang Adan na nangili ng araw ng Sabat. Unang-una, yung namahinga doon, yung word for word na namahinga doon, ay yung Diyos lang. Kasi yung Diyos lang naman yung nababasa na gumagawa eh. Di ba? Yung Diyos lang naman yung gumagawa. Hindi po, wala po tayong mababasa na si Ebat Adan ay gumagawa din ng buong linggo, ng buong isang linggo. Wala. Which is, napakahina po ng argumento po ni Brother Denmar. Ayan. Paano ko po ito gigibain? Wala po siyang sapat na batayan. Ginamit niya yung bagong tipan na hindi naman po kasali doon sa lumang tipan. Sapagkat yung lumang tipan ay binasa din sa lagda na tumutukoy pala sa Israel. Sabi ko, aware ka ba? Tanggap mo ba ngayon na tinutukoy dyan yung mga Hudyo? Meron ba namang Hudyo doon sa Genesis chapter 2? Wala. Ngayon, napatunayan na ni Brother Denmar na siya po ay mali sa kanyang pananampalataya patungkol si Ebat Adan ng ili ng araw ng Sabat. Una, punto, sabi ko sa kanya, binasa mo, gumagamit ako ng libro, ano ba nakalagay doon sa Genesis chapter 3 verse 16? Kasi ginamit niya ito, di ba? Actually, sabi ni Brother Denmar, 3:15-16 dito sa kalang libro, kasali yung 17 eh. Binabasa ko. Pero ano yung konteksto nakalagay doon? Mga Israelita lang. Anong sabi ng libro nila? Mga Israelita lang din. Yan. Paano niya ito gigibain? Paano niya ito papasusutan? Sarili nilang libro, nagka-contradict. Sarili nilang mga referensya, nagkawindang-windang. Ngayon, ayan, hindi po sariling argumento ko lang ang nakagiba kay Brother Denmar. Pati na ang kanilang sariling libro na nagkontrahan. Ewan ko kung sinong pastor nito sa kanilang lagda. Ito, hindi ko lang panabasa yung preface nila kung ano. Pero, ito ay galing sa kanila. Ito ay koleksyon sa kanila. Yung isa, binili ko. Yung isa naman, binigay lang sa akin ng kusang loob. Ayan. Salamat nga po pala sa kanila. So, ibig sabihin po pala, si Ebat Adan, binagay na po pala ito till Sinai. Sabi din sa kanilang libro, galing kay Uriah Smith. Ito. Sa Synopsis of the Truth, ito,
page 65, paragraph 1. The claim Sabbath opponents that there is no command in the Bible for observance of the Sabbath till Sinai. Ayan. Till Sinai. Tingnan mo, Brother Denmar, ano sabi dito? Yung manunulat ng Seventh-day Adventist, si Uriah Smith, The Synopsis of the Truth. Ayan, walang observance sa Sabbath till Sinai. Doon pa lang sa Sinai, ibinigay. Ayan. So ngayon, sinong mas paniniwalaan po ng madla? Ikaw ba? Na sarili mo lang interpretasyon? Ayan. Dapat mo pong malaman yan. Brother Denmar, ano pong nakalagay sa iyong libro? Ayan, ang Sabat na pinag-utos ng tao doon pala sa bundok na Sinai. Sariling libro ha. Nagsabi, hindi po ako. Huwag mo na masabihin na ako po ay nagsisinungaling. Ito po. So, proceed po tayo sa iba. Binasa po ni Brother Denmar. Okay na? Kaya na po ba? Okay, time is up. Time is up. Okay, salamat. Okay, so yan. Maraming salamat sa iyo, kapatid na RD, para sa iyong unang tindigan. Ayan. Shoutout po tayo dyan sa atin sa comment section. Pa-share po ng ating live. Okay, Brother Denmar. So, kung ready ka na para sa iyong 7 minutes na cross-exam. Okay? Okay, okay, ready na, bro, RD? Okay, so yung aking 20 seconds. Okay, 7 minutes, bro Denmar, ang ating affirmative. Time start now. Tanong. Okay, tanong. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay kasama yung tao, nilalang niya ba yung tao na masunurin o malabagin? Sagot? Nilalang po niya ang Diyos upang sumunod. Ayan. Pero yung pinasunod niya doon, hindi po kasali yung araw ng Sabat ha. Genesis chapter 2, 16 hanggang 17. Yung pinag-utos niya, yung knowledge of tree, o yung puno ng kaalaman, hindi po kasali yung Sabat doon, Brother Denmar. Unang-una, wala pong Sabat na contextual doon sa Genesis. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Okay, ngayon, so sumasang-ayon ka rin na ang Sabat para sa iyo binigay sa Diyos. Alam mo ba na yung kasulatan, yung iman, yung pangako at yung Kristo ibinigay din sa Diyos? Naniniwala ka ba? Yes or no? Sagot? Doon sa premise mo, hindi po ko naniniwala doon. No. Kasi yung premise mo kasi, ibinigay din sa mo. Hindi. Para talaga sa mga Hudyo yun, Brother Denmar. Wala pong kasaling ibang lahi doon. Kasi, para mapalusot mo na si Ebatadan. Kasi, actually, doon sa Genesis, yung kautusan na knowledge of tree, wag mo namang sabihin kasali din yung mga Hudyo doon. Inamin mo nga kanina, walang Hudyo. No. Next question. Next question tayo. Okay, next question. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ulitin ko na lang, no? Yung pinapangako ng Diyos ayon kay Pablo sa Hebreo 9 hanggang 4, no? Ang sabi diyan, yung pangako, yung Mesyas, yung Kristo, yung kasulatan, no, yung tipan, yung pagtutuli, ibinigay sa mga Hudyo. Ikaw ba agree kay Pablo sa kanyang sinasabi dyan sa Hebreo 9 hanggang 4? Yes or no? Categorical? Yes, I agree doon sa totoong sinabi po ni Pablo doon sa Hebreo. 9:4 ba yun? Okay. Tapos sinabi mo pa doon sa mga Hudyo, lalong hindi po tayo kasama doon, Brother Denmar. Huwag po tayo magpaka-Hudyo. Baka maging sinag-upsitan po tayo dyan. Diba? So, sinasabi mo, okay? Okay na po. Okay, next question tayo. Okay, next question. Dito sa siyempre, sumang-ayon ka na, no? Dito sa Roma 9, 1 hanggang 4, no? Hindi pala Hebreo. Roma 1, 3 hanggang 4, no? So, dito, nabanggit dito, sapagkat minagaling, no, na sila yung mga Israelita at sa kanilang pagpupok, sa kanilang kalulatian, ang tipan, at ang pangako, ang kautusan, ang pagsamba na may mga pangako, at sa kanilang patriarka sa kanila, sa kanila ibinigay ang Kristo ayon sa laman na siya nangibabaw sa lahat. Ngayon sabi mo, nag-agree ka dito sa Roma 9:3-4 na ito ay binigay para sa Hudyo. Ngayon, tanong, yung Kristo dito na Mesyas na binigay para sa Hudyo na inagrihan mo, bakit nakikihudyo ka
at pinaniniwalaan mo si Kristo, samantalang si Kristo ibinigay lang sa mga Hudyo? Okay, sagot po ako ha. Hindi po kung sinasabi doon na ako po'y napaka-Hudyo, kaya nga sinasabi ko sa iyo, doon lang po sa mga Hudyo. Hindi naman po Hudyo, kaya nga sinasabi ko, wag po tayo makapag-Hudyo. Kaibigan Denmar, baka maging synagogue of Satan po tayo. Wag ka pong magbintang na ako po'y nagsasabi na Hudyo ako. Hindi, Brother Denmar. Next question. Sunod na tanong. Okay, next question. Okay, so ayon dito sa talatang ito, ibinigay sa kanila ang kasulatan. Meaning yung Old Testament binigay sa kanila. Okay, sa mga Hudyo. Ngayon, bakit ka gumagamit ng Old Testament? Binigay lang naman ito sa mga Hudyo. Okay, ginamit ko lang po yan para po gibain yung mga presentation mo patungkol dyan. Kasi nga sinasabi ko, ginamit ko nga yung Exodo, yung Exodo na binanggit mo kanina, sinabi ko, parang lang naman sa mga Hudyo. Bakit ka naman nakisawsaw, Brother Denmar? Hindi naman para sa atin, di ba? Oh. Okay, next question. Iwanan kita dyan, ha? Iwanan kita dyan. Ngayon, ito tanong ko. Ngayon, ang tanong ko, sa lahat ng sinitas mo, napakaganda ng presentation mo nga pala. Sa lahat ng sinitas mong libro namin, sulatin namin, kung yan ay sulat namin, ha? Ngayon, kung yan ay sulatin namin ng libro namin, tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba sa mga aklat na sinitas mo? Naniniwala ka ba? Yes or no? Categorical. Okay. Both. Mayroon akong pinaniwala na tama, mayroon ding mga hindi. Halimbawa na lang, itong sinasabi sa inyong libro, dito sa The Great Controversy, at saka yung Hope niyong libro, page 80 hanggang 81, at saka dito sa page 326 hanggang 27, sabi nila na si Eva Tada nanghilin ng araw ng Sabat. Tutulak ko doon. Pero pag sinabi dito sa lagda... Next question. Sunod na tanong. Objection ako mo, Director. Time post tayo. Okay. Say, ano yung objection? Moderator, hindi ko tinatanong kung may particular siyang sinasang-ayunan o hindi. Ang tanong ko, yung sinitas niyang libro, yung buong libro, yun ba ay sinasang-ayunan niya? Yun ba ay pinaniniwalaan niya o hindi? Hindi ko sinabi yung kapiraso. Ang sabi ko, libro. Kung maliwanag yung tanong ko Okay, sige. Sige. Yes, counter objection. Yung counter ko po, hindi lang po isang libro yung ginamit ko. Kaya nga sinasabi ko sa kanya na mayroong libro na pinaniniwalaan ko, mayroon din hindi. Halimbawa, itong sinasabi dito na si Eva Tada nanghilin ng araw ng Sabat. Hindi naman totoo kasi nungalingan naman po ito Itong sa isa, sinasabi dito kay Uriah Smith. Okay, sige, Brother RD. I think meron siyang specific na, sa naintindihan ko meron siyang isang specific na libro or I don't know kung ano yung hawak mo na kung yan daw bang isang libro na siguro na yan. Tama ba, Bro Denmar? Isang libro nung kinote niya? Yung libro na sinasabi niya na nangilin si Adan at Eva na tinututulan niya, yun ang tinutukoy ko. Okay, so yun, Brother RD, yung libro, specific na libro na yun, pinaniniwalaan mo daw ba yun, yung buong aklat na yun? Okay ba? Tama ba? Hindi yung kapiraso ang sinitas niya. Yung buong... Yung kabuuan ng pinagkunan mo ng book. Okay. Okay, pinaniniwalaan mo daw ba ito? Oo o hindi? Tama ba? Hindi po. Halimbawa po kasi, itong libro, hindi lang naman Sabat yung nakasulat, pati yung Sunday Law is Mark of the Beast. Hindi. Yung pinagkutan mo lang, Brother RD, wag ka muna pumunta doon sa iba. Yung mismong buong libro, whether na meron diyang nakasulat na pinaniniwalaan mo or hindi, ang tinatanong ni Brother Den Mariata ay kung yung pinagkutan mo, yung specific na libro na yan, ay pinaniniwalaan mo yung kabuuan yan. No. Sabi ko nga hindi. Yung kabuuan. Okay, sige. Sasagot ka na? Para yes. Okay, sige. Teka lang. Yung 20 seconds ko. Yung tinutukoy niya po kasi... Teka lang. Okay, time, resume, sagot. Categorical.
Okay, no. Sabi niya kasi, yung kabuuan daw na binasa ko na yung Sabat ay hindi nangilin doon sa Ibat Adan. Buong libro talaga. Ayaw ko talagang paniniwalaan yan. Maraming mga kasinungalingan po na mga, sabi ni Mrs. White sa kanyang mga sinasabi dito na mayroong mga darating na panahon. Wala naman eh. Di ba? Okay, next question tayo. Next question. Sa madaling salita, gumagamit ka ng libro bilang patunay na hindi mo rin pinaniniwalaan. Tama o mali? Yes, tama nga binato ko po at giniba ko po yung presentation ng sinasabi ng libro niyo at sinasabi niyo po, President Mar. Kasi bakit? Ito po ay kasinungalingan lamang at pawang interpretation lamang at nagka-contradict pa. Next question. Next question. Batay dito sa Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ano? Si Adan at Eva ba tao? Yes or no? Syempre tao sila pero hindi po sila kasi ng araw ng Sabat. Okay, so time is up. Okay, so may rebuttal pa tayo. Pwede natin na isama yan doon. So yung naputol nating tanong at saka yung sagot mamaya. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Denmar, para sa yung cross-exam sa ating negative side. At shoutout muna tayo sa comment section. Ayan, so si Brother Jimel, salamat po. At yung ating number 1 commentator sa comment section, Brother Jumel Valoria. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan. Okay, so dako na po tayo para sa ating rebuttal stand ng ating kapatid na Denmar. So 10 minuto para sa iyong rebuttal kung ready ka na. Okay, so ready na. Time start now. Brother Denmar. Okay, cancel muna natin. Okay, Brother Denmar, di kita naririnig. Wait lang. Sorry. Okay, sige. Okay na? Okay, sige. Okay, sige. Okay, so 10 minutes. Time start now. Okay, marami masada akong tanong eh. Masaya to, masaya. Okay, sabi niya banggain natin meron daw Sabat na noun at may Sabat na verb, action word. Okay. Yes. Noun or verb, may Sabat pa rin. Di ba? Di ba? May Sabat pa rin. No? May mababasa ka pa rin Sabat. Kaya wala eh. Wala kang naitutol. No? Ito hindi na bago sa akin, kaya ka tinanggap ko kaagad yung hamon mo, hindi na bago sa akin yung itututol. Bakit? Sasabihin mo, para lang sa Hudyo eh. Ngayon ito, tinatanong nga kita dito. Mamaya, tatanungin ulit kita dito ha. Sabi dito sa Roma, ito ha, sa Roma 9, no? Okay, buklatin natin ito. Roma 9, sabi dito, 3:4. Sila yung mga Israelita, no? Nasa kanila ang pagkakupukop, ang kalwalhatian, at ang mga tipan, no? Ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba na may mga pangako, nasa kanila ang patriarka, nasa kanila nagmula ang Kristo, ayon sa naman na siyang nangibabaw sa lahat, Diyos na niluwalhati magpakailanman. Amen. No, itong talatang ito ni Pablo, ano sabi niya? Sa Israelita, lahat. Pati yung kaligtasan sa Hudyo. Pati itong Biblia ito sa Hudyo. Bakit nakikihudyo ka? Gumagamit ka ng Bible. Yung Sabat, di ba, sa Hudyo. Ito, para hindi sa Hudyo to, huwag ka sumitas, hindi to binigay sa Pinoy. Mamaya pababasahin kita ha, Biblia ay binigay sa Pinoy. Kapag ka may nabasa ka, na ang Biblia binigay sa Bisaya na tulad mo, mananalo ka. Pero kung wala kang mababasa dito, wala kang maitutol dito. Mamaya, tatanong kita dyan. Kita mo. Ngayon, tignan natin yung sagot mo mamaya ha. Ngayon ngayon gusto mo mabasa, no? Letra por letra sa Genesis, yung inutusan si Adan at Eva. Remember, in contextual, no?
meron tayong word for word. Now, word for word, between the lines, no, and behind the lines. Ganun po ang pag-aaral ng konteksto. Hindi po basta-basta word for word. Yung Trinity nga, wala dito eh. Di ba? Yung mga, halimbawa, si Kristo ay nabasa ng tubig nang siya ay bautismuhan. Hindi naman nabasa, so hindi na bautismuhan. Yung early life ni Kristo, hindi rin nakasulat. 30 years old na siya nagsimula, so hindi naging bata si Kristo. Pinanganak ni Maria yung Kristo na malaking tao na, 30 anyos na. Hindi ganoon. Walang ganun sa Bible, brother Abby. Huwag mong wasakin yung Biblia. Huwag mong wasakin. No, ngayon, ito yan eh. Bakit ko sinasang-ayunan yung libro? Sangayon ako sa libro. Walang problema. Binigay sa Hudyo. Oo, binigay sa Hudyo. Wala tayong problema binigay sa Hudyo. Lahat nga ibinigay sa Hudyo eh. Katunayan, ito ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Kristo, ibinigay lang din sa Hudyo. Ito ha. Mateo 15. Mateo 15:24, ganito ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Mateo 15:24, ganito sabi ng ating Kristo. Ngunit sumagot siya at sinabi, ako'y hindi sinugo kanino man, maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. No? Hindi siya sinugo kanino man, kahit sa iyo, Alvin, kahit sa akin, kahit kay Sis Nads, yung Kristo, wala sa atin. No? Wala. No? Para lang sa Hudyo. Ngayon, sasabihin mo yung Sabat para sa Hudyo. Ngayon, pupunta ka, ibinigay din sa Hintil. Paano may ibinigay sa Hintil? Sige nga, pagbasa ka. Kristo binigay sa Hintil. Dito wala kang mapapakita dito, bro. Kalukuhan yan. No? Kaya, katulad yan, gumagamit ka ng libro na hindi mo pinaniniwalaan. Ano na kagad yan? Discredited agad yan. Nirebat mo yung sarili mo, bro. No? Backfire sa'yo. Bakit? Nagpupot ka na hindi mo pinaniniwalaan. Ibig sabihin, hindi mo binasa ng buo, hindi mo in-scrutinize, hindi mo binasa, bakit pinaniniwalaan mo? May konteksto yan yung sinulat na yan dyan. Tapos tutulan mo, may nabasa ka lang, nangilin si Adan at Eva, tutulagan. May paliwanag dyan. Hindi mo binasa. Kaya ibig sabihin yan ay biased reading. So discredited ka agad. Kahit gaano kaganda yung binasa mo, kung bias ka sa pag-aaral mo, discredit agad. Kaya wala kang natutol. Kahit anong basahin mo aklat, napakaganda man ang presentation mo, wala kang maitututol kasi hindi mo pinaniniwalaan at hindi ka totoo sa iyong pag-aaral sa mga aklat na yan. Ngayon, ano pa yung sinabi mo kanina? Ngayon, ang sabi mo, ang utos, no, na Sabat ay hindi iniutos, no? Ang sabi daw ni Uriah Smith na pioneer namin, hindi daw inuutos ang Sabat, no, doon sa Sinai. Okay, just to tell you frankly. Okay, just to tell you frankly. Do you know the timeline? Kung kailan nakita ni Sister White yung Sabat, may tatanong kita dyan. Yung history of the Sabbath, no, ng Seventh-day Adventist, tatanong kita, kailan nakita yung first vision ni Sister White patungkol sa Sabbath keeping? No? So, baka hindi mo alam kasi yung kasaysayan ng mga pioneers kung saan din sila galing. May tatanong kita, saan galing si Uriah Smith? Ha? Kasi totoo naman, wala tayong mababasa letra kung letra. Tama naman si Uriah Smith dun eh. Pero may mababasa. Again, it's not word for word, but it is behind the lines. No? So, wala kang naitutol, bro. Totally. Okay? So, kesa naman masayang time ko sa rebuttal na
Uulit-ulit ka lang din mamaya. Kung ano yung nilatag mo, kung paninindiganan mo pa rin yan, nasa sa'yo, it's up to you. No? Ngayon, ito yan eh. Dito tayo sa Marcos 2:27. No, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang gusto mo igiit, wala na mag-Adan at Eva dun eh. Pero nag-agree ka na si Adan at Eva tao. So therefore, yung Sabat ay ginawa din para kay Adan at Eva. Isipin mo, gumawa ang Diyos ng malabaging tao. No? Yung 10 utos niya nasa langit na eh. Babasahin natin. Okay. Dito po sa Apokalipsis, okay, Apokalipsis 11, ganito po ang sabi. Apokalipsis 9:19. Ganito po ang sabi, no? At nakakita at nabuksan ng templo ng Diyos sa langit. At nakita ko sa templo ng Diyos ang kaban ng kanyang tipan. Sa langit sa langit nakita ni Juan ang kaban ng tipan. Tanong, ano yung laman ng kaban ng tipan? Di ba 10 utos? So, mamaya, tatanong kita, kabilang ba sa Sabat o 10 utos? Kaya nga maliwanag, na bago palalangin ang tao, may 10 utos na. Kaya nga ang sabi doon sa binasa natin talata kanina sa Exodo, ang sabi doon sa 31:16, no? Sabi doon, ang 10 utos at ang Sabat ay pinakapalaging tipan at lalagi magpakailanman. Ibig sabihin, walang hanggan. Katulad ng Diyos, yung karakter ng Diyos, na kung papaano ang kautusan ay walang hanggan, no? Ganoon din ang Sabat. At inuulit ko sa iyo, yung binasa ko kanina, Roma 7:12, ang utos ay okay, so time is up. Time is up. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Denmar, para sa iyong rebuttal stand. Okay, thank you. At dyan po sa atin sa live, maraming salamat po sa panunood. Okay, Brother RD, kung ready ka na para sa iyong cross-exam sa ating affirmatives at sa kanyang rebuttal stand, Brother RD? Yes po, I'm always ready. Okay, sige. So, 7 minutes para sa iyong cross-exam. Time start now. Tanong. Okay. Ito una kong tanong sa Brother Denmar. Aware ka ba? Okay. Tanong. Sabi mo kasi kanina sa akin na yung banal na kasulatan, sabi mo kasi kanina yung banal na kasulatan is yung binigay sa mga Hudyo. Yung binasa mo kanina, yun ba ay kautusan para sa mga Hudyo na binasa mo o sa mga Kristiyano? Sagot? Okay, para sa tao. Okay, ang kautusan ay para sa tao. Next question. Next question, yung binasa mo kanina na tao doon sa Roma, Kapitulo 3 at saka sa 9, binasa mo kanina, mayroon bang, ano bang taong tinutukoy doon? Yun ba'y Kristiyano o yun ay Hudyo? Yung letra por letra nakabasa ha? Ano? Yes. Yung kautusan binigay sa Hudyo. Kasama doon yung Kristo, kasama doon yung lumang tipan, no? Kasama doon yung kaligtasan. Lahat ibinigay sa Hudyo. Okay, lahat. Kabilang itong Bible na hawak po, binigay sa Hudyo. Pati yung sinisitas mo, binigay sa Hudyo. Next question. Okay, next question. Lahat ba ng kautusan dyan sa Biblia ay dapat sundin? Yes or no? Dapat sundin sa Hudyo kasi ibinigay sa mga Hudyo. Walang ibinigay sa Pilipino. Ulitin ko, Roma 9:2-3-4, ang lahat ay ibinigay sa Hudyo. Yung Kristo, yung kaligtasan, yung kautusan, yung pagtutuli, yung kaluwalhatian, yung patriarka, sa kanila lahat yan. Wala sa next atin. question. Next question tayo. Okay. Next question, bro. Sabi mo kasi, yung ibinigay sa mga Hudyo, yun bang ibinigay sa mga Hudyo, bro? Lahat ba ng ibinigay sa mga Hudyo ng mga kautusan, dapat din bang sundin lahat yun? Yes or no? Categorical? Okay. Yes, dapat sundin.
No, dapat sundin. Bakit? Kasi gumagamit tayo nito. Unless wag kang gumamit sa debate nitong Biblia nila, wag nating sundin. Kasi sa kanila to eh. No, even the Old Testament kanila, yung Kristo kanila, inuutos patungkol sa kautusan si Okay, Kristo. next question tayo. Next question. Okay, next question. Sabi mo, lahat ng mga kautusan na ibinigay sa Hudyo ay dapat natin sundin. Even ba ceremonial law, Brother Denmar, dapat din bang sundin? Even ceremonial law, dapat din bang sundin? Yes or no? Yes, dapat mong sundin kasi nga gumagamit ka nito eh. Huwag kang gumamit nito. Pagka gumamit ka ng Bible, pagka gumamit ka ng Bible, sundin mo lahat. Kasi sa Hudyo ay binigay lahat eh. Nakikihudyo ka. Hindi naman ikaw ang pinagbigyan ng Old Testament eh. Hindi naman ikaw ang pinagbigyan ng Kristo. Na Next question. Israel. Next question. Oh. Sunod na tanong, Brother RD. Okay, next question. Sabi mo, ibinigay sa Hudyo, dapat lahat sundin, pati na yung ceremonial law. Okay, sabi dito sa inyong lagda, ceremonial law, ito ay para sa mga Israelita lamang. Tanong, tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, tinatanggap kasi nga itong Biblia na ito galing sa Hudyo. Para sa kanila to. Pinoy ako. Ano ba binigay para sa Pinoy? Wala. May mababasa ka ba? Binigay yung ceremonial law para sa Pinoy. Aba, hindi ko susundin yan eh. Yung Biblia na, hindi binigay sa akin eh. So, papabig na to. Kasi hindi binigay sa akin yun eh. Next question tayo. Okay. Sunod na tanong. Doon sa binasa mo na talata, Brother Denmar, sinundan kita dito sa Roma, Kapitulo 9. Okay. Alin po ba yung doon sa konteksto, alin po ba yung ibinigay o yung kautusan na sinasabi doon? Kristiyano ba o Israelita? Sagot? Okay, sagot. Ito sagot 10 seconds, no? Kautusan ng Diyos. Kasi makikita natin, no, sa Apokalipsis 11:19, kung naglalaman ng kaban ng tipan. Okay, kaban ng tipan. Yun ay naglalaman. Okay. Next question tayo. Next question. Okay, next question tayo. Proceed ako kayo sa question ko, ulitin ko sa iyo. Dito sa Roma 9, yun bang word na nakalagay doon? Kasi word for word naman talaga. Ito mga sinasabi dito sa 9:3 hanggang 4 hanggang 5, basahin ko. Nakasulat patriarka, mga Israelita o yung mga Jews. Tanong ko sa iyo, ito bang konteksto na nakalagay dito? Alin po ba ang kautusan na ibinigay dito? Hudyo ba o Kristiyano? Kautusan nga ng Diyos. Sinagot ko na, di ba? Sinagot ko na po kasi sa 11:19. No, nakita ni Juan sa langit ang kaban ng tipan sa templo ng Diyos. Ano ba ang kaban ng tipan? Naglalaman ng 10 utos. Kaya sa langit pa lang, bago pa ipanganak si Adan at Eva, may 10 utos na. Next question. Okay, next question tayo. Sige, next question na lang. Okay. Doon ba sa kaban ng tipan, okay, proceed, balik tayo doon sa paksa, kasi napunta na tayo dito sa kautusan. Meron ba namang kaban ng tipan doon sa panahon ni Adan para mangilin sila ng araw ng Sabat? Meron o wala? Meron. Nakita nga ni Juan sa templo sa langit eh. Ibig sabihin, wala pa si Adan at Eva, may kaban na ng tipan sa langit. Apokalipsis 11:19. Tanggalin mo yung talata para manalo ka. Okay, next question. Na matatanggalan yan eh kasi yung analogy o interpretation yung mali. Okay, next question. Aware ka ba doon sa pananaw ni Juan? Yun ay future tense at hindi present or past tense. Aware ka nun o hindi? Mali. Mali yung tanong mo. Bakit? Sino naman nagsabi sa'yo na yun ay sa future? Sino? Yun, sagutin mo yung mamaya. Sino? Nagsabi sa'yo future yan. Hindi future. Next question. Next question tayo. Okay, next question. Sabi mo kasi, nung nakita ni Juan, okay, nung nakita ni Juan sa kaban ng tipan doon sa langit, ang tanong ko sa'yo, existido na ba si Juan doon sa panahon ni Eva at Adan? Existido na ba? Ano? Pakiulit yung tanong.
Okay. Okay, paki-rephrase ulit. Sige, i-typos ko. Na kasi, si Juan daw, nakita niya doon sa langit yung kabanatipan, nakasali doon yung araw ng Sabat, doon sa 10 utos, kasi yung kabanatipan is kasali yung 10 utos. Ang tanong ko, doon sa event na yon ni Juan, existido na ba si Juan doon sa panahon ni Ebat Adan? Existido na ba? Yes or no? Hindi pa existido si Juan. I'm very sure. Ang existido, yung tipan. Yung kaban ng tipan nasa langit. Wala ka namang mababasa na inalis yung kaban ng tipan sa langit. Okay, so time is up. Okay. Time is up. Ano ba tong aking tugtog? Parang sa ano? Masaya to, masaya. Okay, so maraming salamat sa iyo, Brother RD, para sa iyong cross-exam. At dako na po tayo para sa rebuttal stand ng ating negative side na si Brother RD. Okay, Brother RD, 10 minutes. Ready na? Okay, ready na. Okay, sige. 10 minutes, time start now. Ako po ay natutuwa, in my rebuttal stand ako po ay natutuwa. Pati yung ceremonial law, sangayon pala si Brother Denmar, yung libro nila ng Seventh Adventist, hindi daw kasali yung ceremonial law doon. Alam mo yung mga ceremonial law, yun ay kasali sa paghahandog. Ibig sabihin pala, hanggang ngayon si Brother Denmar, pag nakakasala, naghahandog din siya ng mga baka. Di ba hindi na? Nagsasalita ng law, hindi pala alam yung mga iba't ibang mga uri ng mga law di ba? So ito, Brother Denmar, masasabi ko sa'yo, dito sa Roma, 9, kaya nga sinasabi, yung unang tipan na ibinigay, yung nakasulat doon, mga patriarka at saka yung mga Israelita. Bakit naman kasi? Dahil yun ay para sa mga Hudyo. Mayroong mga, bakit ko ito sinampalatayan itong Biblia? Kasi may mga kautusan ay para sa mga Kristiyano, mayroon din kautusan na para lang din sa mga Hudyo. Ayan. Diba? Sinasabi mo, lahat ng mga kautusan, dapat kong sundin, dapat natin sundin, Brother RD. Paano mo sundin? Kahit sa libro, yung ceremonial law, hindi kasali. Ayan. Paano ko, bakit mo sabi, wala kang nagiba? Anong walang nagiba? Doon pa lang sa tanong ko, si Ebat Adan, nangili ng araw ng Sabat. Word for word, wala din namang mababasa. Di ba? In Genesis chapter 2, verse 16, umiwas ka sa paksa, Brother Denmar. Huwag kang umiwas. Sige, punta ka sa law. Ako, hindi naman ako takot pag law yung pinagsasabihan. Kahit nga ceremonial, dapat din nating sundin. Dapat naghandog ka ng mga doon. Mga hayop doon pag ikaw ay nagkakasala. Di ba? Kasi kasali sa ceremonial law yan di ba? Dapat alam mo at aware ka. Doon sa nakita ni Juan, nakita pa lang ni Juan yun katungo sa Revelation. Brother Denmar. Kahit nga sa Book of Daniel, sinasabi mo, sino nagsabi? Uunahan kita dyan sa tanong mo, sino nagsabi na yan ay future? Si Mrs. White, even Book of Daniel, sinasabi din niya, like the future yan, sa Revelation yan. Huwag mong sabihin yung prophecy ni John is lumilipas na hindi. Yung nakikita niyang kaba ng tipan, Brother Denmar, tumutuko yun sa mga Hudyo. Yung unang covenant, yung unang tipan. Ayan. May mga kautusan na para sa mga Hudyo. Halimbawa na lang sa pagkain, may mga isinaing para sa atin at mayroong din isinaing para sa mga special guest. Ganun po ang illustration ng kautusan. Halimbawa, ito, balik tayo. Kay Uriah Smith, yung pioneer nila, inamin din niya alam mo ba kung ano doon? Alam. Pambihira, binasa ko lang naman yung mga sinulat nila interpret ko ba yun? Buong paragraph binabasa ko. Till Sinai. Pag sinabi ni Brother Denmar na, kasi yung si Ebat Adan, nangili ng araw Sabat kasi binigay sa Anthropos. Sabi niya doon sa Marcos 2:27. Ayan. Tanong, kailan ibinigay sa Anthropos? Anong Anthropos? Di ba? What kind of a human? Ganon ang interpretation pag pumunta ka ng grammar, Brother Denmar. Hindi yun pag sinasabi, pag Anthropos talaga, buong tao na talaga yun. Napakahina po ng argumento. Ayan. Kaya nga sinasabi of humankind,
Kasi types of a human, anong klaseng tao binigay doon? Di ba? Huwag mo sabihin na title doon. Kasi pag sinabi natin anthropos, walang verb yan. Noun lahat yan eh. Kasi tao yan eh. Di ba? Pertaining a person yan. Pero din naman kung awareness ka sa mga ganyan. Eto, sabi pa, ulitin ko pa, kailan ibinigay? Eto, sasagot ang kanilang libro. Uriah Smith, Synopsis of Truth. Page 65, paragraph 1. The claim of Sabbath opponents, there is no command in the observance of the Sabbath till Sinai. Oh, kailan ibinigay sa anthropos? Kasali ba doon sa till Sinai? Hindi. Existido pa rin ba si Eva at Adan doon sa Sinai? Wala. Di ba? Ganon, Brother Denmar. Baguhin mo yung ano mo. Oo. Kung mayroong mga Adventist, siguro nakatingin sa'yo, baka kalabanin ka. Sumusunod ka pa ng seremonyalo. Nako. Oo. O baka naman offshot ka sa pagiging Seventh Adventist. Maintindihan ko lang naman kasi may mga offshot din ako nakasali na naniniwala din sila sa seremonyalo. But actually, the missions and the general conference kasi ng mga Seventh Adventist, hindi sila naniniwala sa seremonyalo. Sinabi din nila sa akin, hindi naman sa pagsisinungaling. Oo, ganun yon. Ngayon, balik tayo sa kanilang libro. Dito sa kanilang Living Hope, ang katapusang paglaom, o The Last Hope yata to in English by Clifford Goldstein. Ayan. Oh. Sundan mo yan, Brother Denmar ha, kung meron kang libro dyan, 80 hanggang 81. Ito. The point na sinasabi dito, kaya din pala si Eva at Adan kasali sa araw ng Sabat dahil ang Diyos din ay namahinga in the seventh day. Ang tanong, gumagawa ba naman si Eva at Adan doon? Meron ba silang ginawa? Wala. Oo. Diba? Marami pa sana akong tanong eh. Kaya nga sinasabi ko, kaya yung mga tanong ko kanina, palagi pong iwas ng iwas si Brother Denmar doon. Huwag kang umiwas, Brother Denmar. Ayan. Harapin mo kung ano yung mga categorical na itinatanong sa'yo. Halimbawa, yung mga kinuha mong sitas doon sa Roma, parang kumukuha lang ng bato, pinukpok mo sa ulo mo eh. Yung nakasulat pala, yung law pala, para sa mga Hudyo. O huwag kang mapaka-Hudyo. Ayan. Magiging sinagag-upsitan po tayo dyan. Ayan. So, we should take awareness kung ano po mga law po na pinag-utos ng Panginoon na kasali ba tayo doon. Di ba? So, even sa Mrs. White, sa kanyang Book of Prophecy, without controversy, doon, without prophecy, sa kanyang Book of Prophecy, dinagdagan lang po ni Mrs. White, ito, sa puno ng kalaman daw, sa kanyang spiritual gift, ito, Bisaya ito pagka-translate itong libro na to, meron ka ba nito, Brother Denmar? Sundan mo kung meron ka. Ayan. So, ang binabasa dito, okay, babasahin ko lang. Saan dito? Ito, page 52. Saan? Paragraph 2. Ano basa sa Biblia kung ang... Okay. Ang sinasabi dito, sa kanyang Spirit of Prophecy, kasali na yung Sunday Law doon is Mark of the Beast. Ito nga si Eva at Adan kasali din sa nangili ng araw ng Sabat. Wala namang mababasa eh. Yung puno ng kalaman lang pala ang ipinag-utos doon. Doon pa lang giba na. Ayan, doon pa lang nag-contradict na si Biblia. Kahit na mismo yung mga sinasabi mo sa akin na wala akong nagiba. Abay, gibang-giba na po, Brother Denmar. Doon pa lang sa tanong ko nung una, wala na. Oo. Wala na po. Sinasabi mo sa akin na huwag ka nang sumunod sa buong Biblia kasi para lang naman pala, binigay lang naman para sa mga Hudyo. Hindi lahat ng ibinigay para sa mga Hudyo. Yung bagong tipan ba para sa mga Hudyo? Hindi. Si Lucas, Hudyo ba? Hindi. Di ba? Ngayon, sinasabi mo kasi na nakamute ba ako? Snad? Okay ba? Okay. Thank you. Sinasabi din niya kasi dito sa kanyang presentation kanya, huwag ka lang sumunod sa Biblia kasi para lang naman ito sa mga Hudyo. Hindi ibig sabihin
dapat mong malaman, Brother Mar, ano ang mga kautusan na para sa mga Hudyo at para sa mga Kristiyano. Ayan. So, ibig sabihin, eto, pag binabasa mo, tinutukoy mo kung ano yung mga nakasulat, na kung ano mga nasa mga Hudyo, babasahin ko din yung mga libro nyo. Oo, babasahin ko talaga. Ano yung mga nasa Hudyo? Tanong mo sa akin yan mamaya. O, yung tanong mo sa akin, yung paghandaan ko, sige, paghandaan ko. Babasahin ko talaga ng letra por letra na si Mrs. White ang nagsabi doon. Doon sa pananaw ni Juan. Ayun, doon yung nakita niya sa langit. Doon. Oo. Baka gusto mo, yung mga interpretation pa ni Mrs. White, dalhin ko pa. Ayan. Kahit nga yung 3 angels Oo. Ano pa tong sa bagong tipan? Itong sa mga nakasulat dito. Oh. In page dito sa sa 260. Sabbath school pala ito, Sabbath school. Hulyo, Disyembre 2023 lang pala bago ito, 3rd and 4th quarter. Siguro bagong release ito nila. Sabi dito, kung i-translate ko lang kasi. Okay, so time is up. Okay. Ayan. Okay. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na RD. Ayan, para sa iyong rebuttal stand. Okay. So, dako na po tayo para sa ating cross-exam po ng ating affirmative. Okay, so wait lang po, nawala yung aking monitor. Ayan. Wait lang po Yan. Okay, so ayan. Si Ronald Harumay Moratas. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, Brother Dedmar, 7 minutes. Time start now. Tanong. Tanong po, Brother RT. Tanong ko, dito sa Marcos 2:27, ano ba yung verbatim, letra por letra na mababasa, nakalagay at nakasulat yan? Ang Sabat ay ginawa para sa Hudyo o ang Sabat ginawa para sa tao? Both. Kasi both ginawa yan para sa mga Hudyo. Kasi yung anthropos na tinutukoy dyan is yung mga Hudyo. Bakit? Wala din po basa dyan na letra por letra lahat ng tao, di ba? Okay. Okay, next question tayo. Next question. Saan Bible version mababasa yung sinasabi mo sa Marcos 2:27, nakasulat, ipakita mo sa screen, nakasulat na ang Sabat ginawa para sa Hudyo according sa Marcos 2:27. Saan Bible version? Sagot? Okay, sagot. Okay, hindi ko po dito dala yung interlinear, pero doon sa interlinear meron. May mga strong definition doon patungkol doon sa anthropos. Halimbawa, si Kristo, anak ng anthropos. Ibig sabihin, anak din siya ng Pilipino. Napakahina po ng doktrina na yan. Napakaano po yung argumento na yan. Napakahina po. Wala po tayong mababasang lahat. Ayan. Sa madaling salita, aminin mo ba na sa Bible na hawak mo, ang mababasa mo, ang Sabat ay ginawa para sa tao? Letra por letra sa Marcos 2:27 sa Bible na hawak mo. Yes, sa tao, pero hindi po kasali ang mga Pilipino o mga Kristiyano sapagkat ang buong contextual doon sa Marcos 2 is tumutukoy sa mga Hudyo sapagkat si Kristo ay anak ng anthropos, sapagkat siya po ay anak ng Hudyo, hindi po siya anak ng uri. Okay, next question. Personal question. Hindi ko ay tao o kayo? Obviously, tao naman talaga, pero we should to know anong klaseng tao yung binigyan doon, Brother Denmar. We should not ignorance about the contextual of the Bible. Alam mo kung bakit? Kung pag sinabi ng anthropos, halimbawa, punta tayo dyan, ibig sabihin ba si Kristo, anak siya ng anthropos, anak din siya ng Pilipino? Napakamali po talaga. Okay, ngayon, next question tayo. According dito sa Roma, Webe, wala ka dito sa Marcos. Ayun dito sa Roma, Webe, 3:4. Ang lahat ibinigay para sa mga Hudyo.
Okay. Tanong. No? Okay, ito tanong ko. Okay. Ano naman ang ibinigay para sa Pilipino? Pakibasa nga sa Biblia kung ano binigay para sa Pilipino kung meron. Ang sa Pilipino po ay tumutukoy sa mga spirit sa patungkol sa espiritu. Sa spirit of prophecy po ni Mrs. White, ito babasahin ko. Meron siyang bagong tipan na isinulat na ito ay kaligtasan para sa mga Kristiyano. Ano 'yon? 'Yun po ay ang grace. Ayan. No? We're not under of the law but we are grace. Yes. Time is up. Time is up. Next question. Okay, next question. Okay. Saan mababasa letra por letra verbatim na may binigay para sa mga Pilipino o para sa Pinoy na mga taga-Pilipinas dito sa Biblia? May mababasa ka ba? Meron o wala? Meron bro. Mababasa talaga kasi yung mga Pilipino mostly, halimbawa ako ay Pilipino, sapagkat yung paniniwala ko, ako po ay isang Kristiyano. Ayan, di ba? So, hindi lang po ibig sabihin na ayan ay para lang sa mga Pilipino, iba sa Okay, typos tayo. Yes. Moderator, ang tanong ko sa kanya, kung meron ba siyang mababasa. Hindi ko po tinatanong ang opinion niya, ang hinahanap verse. Okay, so Bro RD, may counter ba or sasagot ka na? Counter. Okay, sasagot ka na. So, ang hinahanap yata ni Brother Denmar, yung verse na mababasa dun sa kanyang tanong. Kuha? Ito ulitin ko yung sige, pakiulit. Okay. Meron ka bang mababasa na ibinigay para sa mga Pilipino, para sa mga Pinoy? Dito sa Biblia, letra verbatim mababasa. Kita natin. Saan verse? Okay, sagot? Okay. Yes. Mayroon po tayong mababasa. Ito ay tumutukoy sa buong chapter sa Galatia chapter 3. Ito po ay mayroong law. Chapter 3 verse 2. This all would learn, receive you the Spirit by the works of the law or by hearing of faith. Ano yon? Punta tayo dito sa 28. There is either Jews nor Greek. There is neither bond nor Next question. Ayan. Next question tayo. May mababasa dyan na Filipino nor Filipino, Pinoy. Meron ba letra po letra verbatim? Meron ba? Wala. Sagot? Pero po, ito po kasing Christian na tinutukoy sa... Ano muna? Categorical. Bago ko magpaliwanag. Yes. Sige, sagot. Yes. Sagot. Ang sabi ko meron o wala. Meron daw. Yes daw. Okay, kasali yung gender. Kung categorical, yes or no. Kung categorical po, meron. Okay, sige, ganito na lang. Paki-reconstruct mo na lang uli yung tanong, Brother Denmar. Bago kayo yung ulitin ko. Diyan sa binasa mo sa Galatia 3:2, meron ka bang mababasa na Pilipino, Pinoy, na pinagbigyan dyan, letra por letra, mababasa na kasulat ng batim? Meron o wala? Kung 3 years, meron. Kasi may Gentiles na sinasabi dito, yung Pilipino, Gentiles yun eh. Dalawang lang po sa mata ng Panginoon yung ginawa ng tao. Bago na po yung mga nationalities. It's either Jews and Gentiles. Hindi ka ba aware doon, Brother Denmar? Okay, next question. Okay. Next question. Tanong ko ha. Sa panahon pa ni Adan at Eva, may kautusan ba na bawal? Again. Di ko masyadong marinig. Again. Sa panahon ni Adan at Eva, meron bang kautusan na bawal pumatay? Meron o wala? Sagot? Okay, time post tayo. Brother RD? Nawala siya, Miss Moderator. Brother RD? Ako naubusan ng loob. Okay, naka-time post tayo, 1 minute and 20 seconds. Brother RD? Out ka muna bro, out. Tapos in ka ulit, out, in. Okay. Out ka ulit. Konti na lang eh. Brother RD? Ayun, nawala nga.
Okay. So, ayan, hintayin po natin yung ating kapatid at medyo talaga mahina po yata yung signal. Okay, so shoutout po tayo. Ayan, si Brother Ruben Dankilada. Ayan, magandang umaga po sa inyo at medyo maaga po yung ating debate ngayon. Okay, so abangan nyo din po si Brother Denmar sa Webes with RCC, si Mar Bores. Tama ba, Bro Denmar? Okay, so sa 7 p.m. tayo. Okay, sa Webes po. Ayan. So, bukas po, ayan. Abangan nyo po. At Sunday, may debate ka din, di ba? With Brother Eric. Pastor Baler. Yes. Yes, Pastor Baler. So, sa gabi tayo, 6 yata or 7 p.m.? Okay, so Yes. tignan ko na lang doon sa ano. Okay, so abangan niyo po si Brother Denmar at talagang lagari siya ngayon, mabenta. Okay, so wala pa si Brother at abangan niyo pa po yung iba nating debate dito. So August 1 meron na po ulit tayong so yung mga schedule po ng debate nila, August na po 'yon, So August 1 meron na po tayong naka-schedule. At sa I think hindi ko pa yung sa amin yan, August 18. 18. Tama, August 18. So alam na ba ni Bro pangalan nito? Kuya Puentes? Oo, alam na ba niya? Yes, siya nga nagpa-schedule dito eh. Dito. Dito. Okay, sige. Okay, so ayan, abangan nyo po August 1, meron na rin po tayo. So meron na tayong tatlong nakaset na debate sa August. At yung mga nais po na isagawa or itaos po dito yung kanilang debate. Ayan, message lamang po kayo at i-schedule po natin At by August na po siguro yung iba at medyo may gawain din po ako ngayong July at may mga naka-schedule po tayo mga iba pang debate sa atong July po. Okay, so by August na po yon yung iba nyo pong ipapa-schedule. Okay, so Brother RD, paki-contact Bro Denmar. Kinontak ko na siya, sabi ko nasa na siya. Okay, so abangin natin si Bro RD. Muli ko binabati at sinashoutout si Brother Fernando B. Camacho Jr. Paulit-ulit kita binabati dito, so dapat may handa pagpunta namin sa iyo din sa Cavite, Happy birthday, bro. Okay. So ayan, binabati natin yan ating kapatid si Brother Fernando B. Camacho Jr. ng kanyang kaarawan. Nadagdagan na naman ang edad yung ating kaibigan. Ayan, kaya busy. Ayaw mo paparamdam. May birthday pala. Okay. So, ayan. Tapos binabati natin si Brother Bien Relampagos, yun nasa comment. Ayan yung elder natin sa Philinvest Laguna. SDA Church, binabati natin sila. Ayan, ayan na si RD. Si RD na ba yan? Ayan na siya pero wala pa siyang audio. RD? Bro, hindi niya tayo, ayan, okay na. Huwag ka mag-open. Mahirapan ka sa signal. Wag mo na i-open ka, bro. Nawala? Oo, talaga nawala. Okay. Okay, wait lang ipipin uli kita kasi hindi ka makikita sa live. Okay, so ayan. At pasensya na po sa mga ilang interruption dahil po sa technical problem. Medyo mahina talaga yung ni Bro RD. Okay, so meron pa po tayong 1 minute and 20 seconds. Okay, Bro Denmar? Okay, so time resume tayo. Okay, Bro Denmar? Pakisagot niyo yung tanong ko kanina. Okay, sige, pakiulit mo na lang siguro, Bro Denmar. Baka medyo nawala siya. Pakiulit na lang. Okay, ulitin natin. Bago ka yung time mo. Teka lang, nakalimutan ko. Hindi ko rin kasi maklaro yung mo kayo. Parang nag-ano siya. Ano ba yung narinig mo kanina? Siguro pagka medyo nalimutan nyo pareho, na lang, next question tayo, okay?
Okay, So, next question na lang Okay, tayo. next question na lang tayo. Okay, sige. Time resume. Tanong. Ang next question ganito. Okay. Dito sa Marcos 2:27, balik na sa Marcos 2:27. No? Ikaw ba uma-agree na ang meaning na anthropos, isa sa meaning na anthropos ay humankind? Agree ka ba, yes or no? Okay, sige. Categorical? Yes, I agree, but hindi po tumutukoy sa buong tao talaga na lahat. Meron po kasing halimbawa, meron kasing object na kumukuha tayo ng kind of a human. Halimbawa, kind of a human. Anong kind of human dyan? Anong kind of human? Parang ganun po, Brother Denmar, we should to awareness about that. We do not ignorance about. Okay, ito na yung tanong ko. Next question. Okay, next question. Doon ba sa panahon ni Adan at Eva, may utos ba na bawal pumatay? Meron o wala? Wala. Lalo na yung sabat, wala. Paano papatay sila ng tao? Sila lang nandun. Okay. So, papaano nakasala si Cain nung pinatay niya si Abel kung wala pang utos na bawal pumatay? Sagot? Okay. Sagot, doon sa binatay mo kasi, Brother Denmar, tapos na po kasi yung innocence doon na dispensation doon sa after nila kinain yung knowledge of the tree. Kaya nga nakasala siya doon. Time is up. Okay. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Denmar, para sa iyong cross-exam sa ating negative side para sa kanyang rebuttal stand. Okay, so alam niyo, napaka-smooth talaga nung debate na to, no? Okay, so dako na po tayo para sa ating final conclusion ng both debaters. So, syempre, unahin po natin dito yung ating negative side na si Brother RD para sa kanyang final conclusion. So, Brother RD, 5 minuto. Time start now. Sige po. Wait, conclusion na pala. Okay. Thank you. Yes po. Good day po sa lahat. So, nahayag na po yung katotohanan patungkol sa kasinungalingan ng doktrina ng affirmatibo. Ito, bigay ako sa inyong talata, Apocalypse 22:18 or Revelation 22:18, for testify unto every man that heareth the word of the prophecy of the book. Yan, prophecy of the book. If any man should add unto the things, should add him the pledge that written in the book. Ibig sabihin pala, Brother Denmar, nakakatakot po pala yung mga spirit of prophecy ni Mrs. White. Puro slap dagdag eh. Kahit wala sa Biblia, dinagdagan. Ako, matakot po kayo. Ayan. Meron pong hatol na naghihintay sa inyo. God add onto. Dadagdagan yung hatol, dadagdagan yung salot in the other text of the Bible. Ayan, ang pagiging sinulat ni Mrs. White sa kanyang Book of Prophecy, without controversy, dinagdagan niya ang kanyang Book of Prophecy, sa puno ng kaalaman daw, sa kanyang spiritual gift, gift of the prophecy, sabi niya, kasali si Eva Tadan. Word for word, wala naman talagang mababasa eh. Ayan, walang sabat doon. Ayan. So, tinanong mo kasi kanina, may kautusan ba naman doon kay Adan at Eva? Kay Eva at Adan, na bawal pumatay. Tapos tinanong niya, bakit nagkakasala doon si Cain? 'Di ba? Yung tanong mo si Eva at Adan eh. Hindi si Cain at saka si Abel. 'Di ba? Which is yung pinatunayan mo, wala. Lahat is tactical nonsense. 'Di ba? So, ang nababasa sa Biblia, kung sino ang dumagdag sa mga nasulat, ay dadagdagan din ang salot, kaya malamang, no? Lahat po ng manonood dito, alam na po natin kung anong klaseng hatol po ang andyan na naghihintay. Ayan. So, pag-iba lang, ayan, giba na. Di ba? Hindi lang sarili kong statement yung nakagiba, hindi lang sarili Biblia nakagiba. Ganamit yung Marcos 2:27, lahat ba ng tao? Ang tanong, ilagay natin halimbawa, ibinigay nga sa Pilipino, halimbawa. Yan ba existido na doon kay Eva at Adan? Hindi. Kahit nga si Yuri Smith na pioneer ninyo eh. Sabi nga niya na
till Sinai. Doon na sa Sinai. Ayun, maliwanag pa. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Brother Denmar. So, basis doon sa pinabasa mo, o basis doon sa pinatunayan mo, ayan, ginamit mo yung mga law, yung iba't ibang uri ng law, di ba? Hindi naman kasali sa iba't adan doon eh. Isa lang naman yung law na ibinigay doon. Knowledge of 3, hindi walang sabat doon. Di ba? Huwag po natin dagdagan yung mga nakaisulat. May salot po na darating dyan. Ayan. So, we should to learn about the contextual about the Bible. Di ba? Paano naman kasi, halimbawa, palagi dagdag lang tayo, hindi po. Para lang po may pasok ang sarili nitong interpretasyon, halimbawa sa ginagawa ng inyong propeta na si Mrs. White. Ayan. Pero si Mrs. White, nagtuturo siya yung ceremonial law, hindi na daw existido sa mga Kristiyano, pero ikaw, tinuturo mo. Naku, lagot ka. Tinuturo mo na yung ceremonial law. Dapat ding sundin. Ayan. Kasali ka pala ng sinagoga ng mga Hudyo na hindi ka naman tunay na Hudyo. Alam mo na kung ano yung mga tao na pagka-Hudyo. Pinatunayan na yan ng Biblia, pinatunayan na yan ng banal na kasulatan. So, may time pa ba ako? So, ano ko na lang yung conclusion ko. Post, ano mo na ba? Wave mo na ba? Yes. Okay, sige. Meron ka pa sana nga 44 seconds. Okay, so cancel na natin. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother RD, para sa iyong final conclusion sa pag-uusap na to. At syempre, dako tayo sa ating affirmative side at para sa kanyang final conclusion. Okay, Brother Denmar, 5 minutes, time start now. Muli, magandang umaga sa inyo lahat, no? Yung pinakahuling salita ng ating kaibigan, kaya pala ayaw tumanggap ng kautusan, ay dahil na naman sa dispensation. Diyos mio por santo. No? Ito po, no? Ang dispensation, mga kaibigan, mga kapatid, ay inimbento ng mga Heswita. According kay G.S. Hitchcock, ng The Beast and the Little Horn, page 7, ganito ang sabi. The Christian dispensation, the futuristic school founded by the Jesuit Ribera in 1591, looks for the Antichrist in Babylon and a rebuilt temple in Jerusalem at the end of the dispensation. Sa makatuwid, no? Nakikiapid si RD sa Roman Catholic. Yung paniniwala ng ating mga kaibigang dispensationalist, nakikiangkla, nakikipangalunya sa babaeng patutot na Roman Catholic. Sila ay nasa ilalim ng Roman Catholic. No, base po dito sa Revelations chapter 18. Kaya under po sila ng mga Jesuita. No, under the influence of the Jesuit order. No? Ayan, sana alam po ninyo ang mga dispensation na pinaniniwalaan ninyo ay pinasimulan ni Jesuit Ribera noong 1591. No? Yan, yung Christian dispensation na pinapaniwalaan ninyo. No? Yan po ay galing sa Jesuita. So, under po kayo and the power ng Roman Catholic. No? Kaya mga kaibigan, no, dito po napatutunayan natin, no, na si Adan at Eva ay nangingili ng Sabat sapagkat bago pa po lalangin ang langit at lupa ay mayroon na pong kaban ng tipan sa langit. No? At mapapansin natin dito, no, mga kaibigan, ang karakter ng Diyos, uulitin natin, sa awit 89 verse 14 ay ang kautusan. No? At ang kautusan ay inilagay sa bawat puso at isipan ng tao. No? So hindi po kailangan mag-exist muna ito sa bato. Nag-exist na po ito sa puso at isipan ng tao, kaya ang kautusan ay sinusunod ng tao. No? Gaya ni Adan at Eva. No? Ang tao rin ay kalarawan ng Diyos. Genesis 1:26. No? Kaya kung ang Diyos ay nangili ng Sabat,
gayon din ang kanyang kalarawan na tao. No, ang sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangits. No, kaya po ang Sabat ay ginawa para sa tao. Kahit sabihin natin Homo erectus ka, Homo sapiens, any kind of humankind, no? Any kind of humankind, no? Basta kind na kind, no? Kahit anong pang uri ng homo yan. Kahit yung mga unggoy pa ni Charles Darwin yan ay nagsasabat, wala akong pakialam, no? Kasi alam niyo mga kapatid, ano man yung wordings ni RB, maliwanag ang Sabat ay ginawa para sa tao. Kaya wala akong pakialam sa terminology mo dahil walang Hudyo dyan. Tao yan. Tao. Anthropos. Tao. Humankind. No, hindi isinali na Hudyo. Kung tama yung konteksto mo na para sa Hudyo, bakit hindi sinali na para sa Hudyo? Ito nga, hindi mo na-debunk eh. Matthew chapter 15 verse 24. Ano sabi ni Kristo? At sinabi niya sa kanila, hindi ako sinuko kanino man, kundi para sa mga nawawaglit na topa sa sambahayan ng Israel. Ang Kristo ayon sa Roma 9, 3 hanggang 4, maging itong lumang tipan ay para sa Hudyo. No? Kaya dapat natin sundin kung ano yung nakasulat dito kasi nakikibiblia tayo. Yun ang sagot ko sa iyo kanina, hindi mo naintindihan eh. Dapat mo sundin ito kasi nakikigamit ka. Ikaw din nakikihudyo kasi gumagamit ka nito. Egal, bigay ito sa Hudyo. Lahat ng bagay sa Hudyo, kahit yung kaligtasan, hindi yan sa atin. Para sa Hudyo yan. No. Kaya kung tutol mo para sa Hudyo, wala akong tutol. Hindi ko tinututulan kasi lahat ng bagay binigay sa Hudyo. Pati yung Kristo, yung kaligtasan, yung tipan, yung kaputusan, lahat binigay sa Hudyo. Walang binigay sa Pinoy, wala ka nabasa. Nung ginamitan kita ng antidote mo na letter, wala ka rin naibigay na letter. Okay, so time's up. Time's up po tayo. Okay. Ayan, maraming salamat po sa ating kapatid na Denmark para sa kanyang final conclusion. Okay, so dako na po tayo para sa, bago po tayo magtapos, syempre, bigyan po muna natin din ng panghuling salita or mga pasalamat na lamang po ha, yung mga gusto nyong pasalamatan at sa mga ilang announcement para sa inyong mga gawain or meron pa kayong ibang debate, kahit po hindi dito sa platform na to, okay lang po dahil yung mga, may mga followers din naman kayo. Okay, so unahin natin yung sa ating kapatid na si Brother RD. Ayan. So meron kang gustong pasalamatan or meron kang announcement sa gawain. Brother RD, kahit 1 minute. Brother RD. Okay, so Brother RD. Okay, hello po. Yan. Medyo Okay, sige. mahirapan po ako sa pag-unmute kasi may mga message po na dumating. Okay. Magandang umaga. Salamat po pala, Brother Denmar, no, sa yung time. Sa mga diskusyon. Actually, ito lang po ay diskusyon sa pagitan ng bawat diskusyon ng mga iba't ibang uri ng doktrina. Hindi po ito labanan po ng personal na labanan, pagkat ito po ay labanan po ng bawat analogy po ng mga interpretasyon. At pinasasalamatan ko rin po una yung Diyos po na tagapaglikha sa lahat, sa kanyang blessings every day. Siyempre, siya po yung unang dapat ko pasalamatan, to all our families and to our pastors here, and especially also Brother Ronald Obidos. Thank you po sa mga turo patungkol po sa pagwasak ng mga balik-aral ng Seventh-day Adventist. May God bless you always, and may God more knowledge and wisdom to come to you. At sa lahat po ng manonood, ito po ay friendly lamang sapagkat si Brother Denmar ay isang kaibigan ko din, na isang apologist din ng Seventh-day Adventist, at also higit sa lahat po si Nad, na napakabait po natin ng moderator. Hindi lang po magbait, maganda pa. Ayan. Salamat po sa time, Sis Nad. God bless you always and to all your family. And yun lang po. Maraming salamat sa lahat.
Okay, maraming salamat sa iyo, brother, kapatid na RD. Okay, so kung meron ka pang ibang pakaka-debate or ano, message ka lang at i-scan natin, okay? So, okay, it's your turn, Bro Denmar. Meron ka gustong pasalamatan, announcement, yung mga debate mo. Okay, sige, go. Lahat mga kapatid, muli po ang inyong pangabang lingkod, Brother Denmar Santiago, ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito sa panibagong buhay, lakas at biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. At nagpapasalamat tayo sa ating mga nagkasama dito, kay Sister Nads, na ating moderator. Hindi na ako mambobola. No? Alam mo na yun. Okay, at maraming salamat sa platform na ito at sa ating kausap, Brother RD, sa ating kaibigan, no, na magandang lalaki at aktibong kabataan sa kanilang iglesia, Brother RD, maraming salamat. At gayon din maraming salamat po sa sumusubaybay sa akin, sumusuporta sa bahagi po ng ABIM at ng 3A Media. No, maraming salamat po mga kapatid. No, at subaybayan niyo po at suportahan sa ayon sa nasusulat ministry, sa Facebook, ayon sa nasusulat ministry, sa YouTube, Denmar Santiago or Brother Denmar Santiago, lalabas na po yan sa inyong mga screen. Hanapin nyo lang yung The Present Truth Ministry, hashtag The Present Truth Ministry. No? At pamuli, no, ito mga kaibigan, pinupumot natin yung libro ni Pastor James Rubrico, no, na Reasons of Hope. Ito po ay naglalaman ng mga sagot. Magkano yan, Brother Denmar? Magkano yan? Mamaya. Patungkol sa offshoot. PM lang kayo, PM. Oo. Patungkol ito sa mga offshoot, mga kaibigan. Lahat po ng argument ng mga offshoot, no, ay nandito. Okay? So, kung maaari, PM niyo po ako sa aking Facebook para maka-avail kayo ng librong ito. No? So, maraming salamat po. Muli po, mga kaibigan. Viva Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, so maraming salamat sa iyo, kapatid na Denmar. So ayan po, may pinopromote po siyang book. Ayan, message lamang po kayo sa kanya kung nais nyo pong mag-avail nitong book na ito. At abangan nyo din po yung mga ibang debate sa atin dito. At bukas po ay ayan, may debate ulit si Brother Denmar and on Sunday. At dun sa iba pa po nating naka-sked na debate. At ayan, announcement din. Again, open po ang In Defense of the Truth. Kahit po na hindi Catholic, para sa iba nating mga hindi ka pananampalataya, ay open po at message lamang po kayo dito para po mai-sked po natin or personally sa akin po sa account ko na Nadram at message po kayo para kung gusto nyo magpa-sked po ng debate dito. Okay? So, maraming salamat muli, Brother Denmar and Brother RT. Congratulations sa inyong dalawa at binigyan nyo kami ng isang napakagandang pag-uusap at alam natin na marami ang makikinabang dito sa inyong mga stand at nagkaroon tayo ng isang payapa at maayos na pag-uusap at for that, alam ko na natutuwa ang ating mga manonood para sa mga katwiran na ibinigay nyo dito, okay? So, syempre, ang pinaka-importante po doon ay binigyan nyo po ako ng, tayo, hindi, pati ang mga manonood ng isang napaka-payapa at maayos na pag-uusap. Amen po. Okay, so maraming salamat at congratulations uli at God bless us all. Ayan, maraming salamat at magandang tanghali na po sa inyong lahat. Okay, thank you Bro RD and Brother Denmar. Okay po. Okay, salamat po. Bro, thank you. Yung libro ay 500 kasama na yung shipping fee. Okay. May ano ba dyan? May paano yung mga offset kasi ginamit nila paano tutulan yung cross? Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin.